Scripture where God actually prefers us to test His faithfulness. Test me this. He say, trust me, see what I can do. Okay? Sometimes giving can feel like a sacrifice, especially when you're giving or when you're facing challenges. But God desires faith. But God desires faith, not pressure. When we trust Him, moves in ways we never imagined. Today, let's give with joy and excitement, hoping that our God is faithful and His promises are never fail. Yes. Let's give Him. Let's pray, Lord, thank you for your goodness and for being our provider. Everything we have comes from you. Today, we give back as an act of worship and trust. Teach us to be good stewards of your blessings and trust you in every season of our lives. Bless these gifts and use them for your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone. And now I would like to introduce to you our speaker for today, Pastor Ferdy Berman. Praise God. Hallelujah. Sibalapag mo natin ang Panginoon. I'm glad to be here in this church in the family of God. Ito po yung ng Lord sa atin. Are we glad? Na dinadala tayo ng Panginoon sa panambahan niya at nakakakita tayo mga taong katulad natin na nagkasala at pinatawad din ng Panginoon. It is rightful for us to come here and worship together in unity. No? So, before we begin, of course, as our tradition in this church, so, meron pa kayong mga baon. Amen. Joanna, may baon ka ba? Scripture? Wala? Sino may baon? Jewel. Joel, may baon ka? Sino gusto muna tumayo? Sino may baon? Hana? Si Joel. Pagtas ka lang kamay. Okay. If you, Psalms 25:1, if you learn like God, when you learn. Amen. In you, my Lord, my God, I put my trust. Psalms 25. Amen. Any other? Sino pa? Ayun, si ate. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires. Wow, delight yourself in the Lord and He will give you the desires. Last one. Sino pa gusto? Ate. Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a stronghold in days of trouble. He knows the ways of the wicked. Amen. So, ang Panginoon ng ating stronghold, ang pinakasandigan natin, sabi ng Bible. No? Sitay po tayo lahat, let's all pray together and declare muna yung declaration of our faith before we pray. Let's all raise our right hand and declare. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I believe in God's word that I am anointed, the chosen one. I will receive His words today. In faith I will grow. I am a mighty vessel of God. I will demonstrate His power to the power of the Holy Spirit. I'm totally blessed, totally healed. I am the head and not the tail. I am decided that me and my house, we will serve the Lord now and forevermore. Let's all remain starting. Father, we thank you sa araw nito, Panginoon. Holy Spirit, kumilos ka sa aming mga buhay. Hindi namin kakayanin kung wala ka, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, without you, we can do nothing. Lord, we thank you sa araw nito. That it's only you, Jesus, will be the center of our focus today. Lord, we declare na buhayin mo yung salita. And we declare, Panginoon, ang lahat ng marinig namin ay siyang titimo sa aming mga puso. Ang paglabas namin, Panginoon, ito isa sa pamuhay namin, Panginoon. Lord, guide us, teach us, Panginoon. Let your mantle of anointing be upon this place. The mantle of fresh revelation, knowledge, and insight will manifest in our lives. In Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, ito, muna po tayo lahat. So, ang message po ng Lord sa atin for this month, this is the month of knowing the will of God. Hello, sabi mo nga, knowing the will of God. Hindi mo pala malalaman yung layunin ng isang tao kung hindi mo siya kilala. Amen?
Kung di kita kilala, hindi ko malalaman kung ano yung layunin mo para sa akin, o ano yung focus mo, ano yung purpose mo para sa akin. Ganun din sa Diyos. Kung wala tayong relationship sa Panginoon, hindi natin malalaman kung anong layunin ng Lord sa atin sa araw na ito. And as we move on, ito po yung yun. Will of God in the Kingdom. Ito po yung pinaka-team natin for the whole month of March. Sa buong buwan ng Marso, wala po kayong iisipin kundi yung will or yung purpose ng Panginoon sa buhay niyo. The whole month of March, let us dedicate our time, our heart, to know the will of God. Pero parang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Layunin ba ng Lord na dyan ka maupo? Yes. But you chose to. But it is His purpose for you to sit on that place right now. For you to begin to understand kung ano yung mensahe ng Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may mensahe ng Lord sa atin. Amen. Ayaw. Yun. Okay. Ito yung pinaka-verse niya, no? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Every good okay. Children, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Ang tawag ng Lord sa inyo sa atin, three children. Yung talaga ang tawag ng Lord sa atin. Kasi malinaw dyan ang sulat na He has called us to be sons. Bakit tayo tinawag na son? Even babae tayo. It's the same thing that He called the church as His wife. The church is believers being together, coming before the Lord, being blessed. Habang binabasa ko itong mensahe ng Panginoon, James chapter 1, dito ko naintindihan na si James, kapatid niya si Jesus Christ, but he didn't understand what was his purpose. There was a time found in the book of Mark na sabi niya, hindi nagagawa pa niya yan? But nakagawa siya ng miracle. Even his family, yung pamilya ni Jesus Christ, they rejected him. Kapatid lang namin yan. Did you know na may kapatid si Jesus Christ? May kapatid siyang lalaki, ng mga babae din. So, dito natin makita that when James found out or knew about the will of God through Jesus Christ, dito niya naiintindihan na sinabi niya rito, every good and perfect gift is from above. Ibig sabihin, meron tayong bagay na kailangan na tatlo kung anong purpose ng Lord sa buhay natin. Ito po yung purpose ng Lord. Sa Tagalog, ito po. Ang lahat ng mabuti at ganap ay kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Please mga kapatid, hindi pwedeng magbago ang Lord kahit gaano ka makasalanan. Hindi pwedeng magbago ang Lord kahit gaano ka kabuti. Kasi siya ay Diyos na makapangyarihan. Sabi ng 18, niloob niyang tayo ay maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Wow! This is how I understood it. Every time I look at the mirror, I look at God Himself living in me. Tama ba? Because we are made in the image and likeness of God. Kaya walang pangit ang nilikhang Diyos. Amen? Sabi mo sa sarili mo, ako'y maganda. Ako'y pogi sa naman ng Lord. Totoo kasi ito'y sinabi ng Lord. Nilikha niya tayong maging anak niya. Walang anak ng Diyos ang naging aksidente. At sa araw na gusto ipaalam ng Lord sa atin, is paano tayo pinagpala? There are three truths about who God is. Una, God is the source, of course. He is the progenitor. God is the giver. And God never change. Ang ganda ng message ng Lord sa atin sa araw na ito. It's because papakilala ng Lord kung sino siya. Dumadaan ka ba sa pagsubok? God is the source. Dumadaan ka ba sa kakulangan? God is the giver.
Dumadaan ka ba sa mga bagay na ayaw mo mangyari sa buhay mo, na gusto mong matapos na? God never changed. Tapos na ang mensahe. The only these three things that we need to understand. Napakalinaw na sinasabi ng Bible. Truth number 1, God is the source. Wala kang ibang pwedeng pagkuhanan mo ng kalakasan kundi ang Diyos. Hindi ka pwedeng tumayo ng walang pahintulot ng Diyos na tumayo ka. Hindi ka pwedeng huminga na walang pahintulot ng Lord na ikaw huminga. Sa araw na to, ang pinanggagalingan ng pagkatao mo ay Diyos. Hindi ka galing sa tatay at nanay mo, galing ka sa Panginoon. God used your parents for you to come alive in this earth. Minsan nakala natin na napakagaling na natin magsalita. Minsan nakala natin napakagaling natin sa eskwelahan, sa trabaho. Kung wala yan, kung wala ko, wala yan, hindi mangyayari yan. Kung di ako marunong tumugtog, walang mangyaring music ministry. No! God is the source. You can't play the guitar or the drums without God giving you the strength. Siya ang pinanggagalingan. Ang maganda doon, ito, every good and perfect gift is from above. It is good and it's perfect. You know why? Because God who created you is good and perfect. Ang sabi ng Panginoon in Genesis chapter 1, 26 at 31, sabi niya, and God saw everything that He created, and it was good, and it was so. So every time you see people outside, it is good na nakikita mo sila. Every time may nakikita kang mga sumasalungan sa'yo, it is good. It's because tinuturuan tayo ng Panginoon. Every time may mga taong nanakit sa'yo, it is good because God is good and perfect. Walang bagay na hindi good or perfecto sa mundong ito. Lahat is good and perfect. The thing is, we go outside of who Jesus is. Marami tayong iniisip. Marami tayong gustong gawin. Pero we forget that the things that we have, the things that we see, the things that we experience are from God. It is good and perfect. Saan ka pa pupunta? Sabi nga namin ni Pastor Raya, wow, pag binasa mo ito, perfect na, good pa. Saan ka pa? Di ba? Saan ka makakita sa Bible na nakasulat na everything that God has created is good and perfect. Wala ka nang kailangan baguhin sa mukha mo. Wala ka nang kailangan baguhin sa mga nangyari sa buhay mo. Kasi inalaw ng Lord na mangyari yun. In order for us to understand who God is in our lives. Minsan marami tayong mga do's and don'ts. Every December, we have this list of things that we need to do for the next year. But have you ever wondered na pag binasa mo yun, pagdating ng December, isa ka lang ay nagawa mo? Hello? Ang dami nating kabalisahan. Pero sinasabi nito, sa Diyos lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng meron ka. Ang tanong ko sa inyo, anong meron ka na hindi pa binigay ng Panginoon? Let me rephrase. Inglesin natin. What do you have that God hasn't given you yet? Wala. Kasi lahat binigay na niya. Lahat ng pangangailangan mo, inalaw na niyang mangyari sa buhay mo. Lahat ng pangangailangan mo sa pamilya mo, binigay na niya lahat. Bakit most of the time, lumalabas pa tayo sa mga bagay na yun? It's because we're not focusing on Jesus, the author and finisher of our faith. Ang sabi ng Psalms 90 verse 2, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Napakaganda nung kinote kanina sa Nahum, na ang Diyos ang ating sandigan. He is our refuge. Every time na dumadaan ka sa mga pagsubok, anumang problema, wala kayo pang pwedeng puntahan, kundi ang Diyos. Wala kang pwedeng hindi gawin, kundi lumuhod at umarap sa langit at magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga na kanina, we are here to give thanks. We are here to give glory to God. You didn't come here to give glory to your pastor, no. You didn't come here to play the music just because you want to play the music, no. You came here to praise Jesus Christ as your Lord and Savior. Lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Wala ka nang pwedeng sabihin sa buhay mo. Wala ka nang kailangan. The Lord is my shepherd, sabi ng Psalms 23. I shall not want. Because you know why you don't want? Hindi mo na kailangan yung wants mo. Because He has given you everything that you need.
Lahat ng kailangan mo, pinrovide na ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon, Lord, hindi ko pa natatanggap to? Lord, ang tagal ko nang pag-pray ito, hindi ko pa na-experience. Ang tanong, nung bago ka manalangin, inialin mo ba yan sa Diyos? Ang tanong, yung trabaho niyo, pag sinabi mo, Lord, pag may trabaho na ako, magta-tights na ako. And you never even thank God for that provision. Lord, pag ito'y nangyari sa buhay ko, umayos yung pamilya ko, mag-church na ako every Sunday. One Sunday, second Sunday, third Sunday, yes. Fourth, fifth, until the last Sunday of the month, of the year, wala ka na. It's because we're focused more on the things that we can do and not focus on what God has done in your life. Sabihin mo sa katabi mo, tumingin ka sa Diyos. Ang sabi ng Revelations 1:3, I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Lord God Almighty. Wala ka nang pwedeng puntahan. Amen? God is the source of everything that you have right now. God is the source of everything that you see right now. God is the source of everything that you're experiencing right now. Maganda ba yan o hindi? Yes, still God is the source. Bakit? Pastor, ba't ganito? Nung wala ko sa Diyos, ang ganda ng buhay ko. Napupuntahan ko yung gusto kong puntahan. Yung nakakain ko yung gusto kong makain. Nabibili ko yung gusto kong mabili. Pero nung tumanggap ako sa Diyos, ang daming mga pagsubok, ang daming kahirapan. Nawala yung kaibigan ko. Binaba yung sweldo ko. Nawala ako sa lugar na gusto kong puntahan. It means, mga kapatid, every time we come to Jesus Christ, God tests our hearts. Yes. Binigyan ka niya ng mga bagay na gusto mo, pero nung nandun ka na, doon sa pinamataas na lugar na gusto mong mapuntahan, nakalimutan mo ng Diyos. And I remember so vividly what David, the man after God's own heart, he declared, Lord, huwag mo naman ako payamanin masyado. Baka makalimutan naman kita. Huwag mo naman akong mahirapan masyado. Baka masumba kita. It means, ang binibigay ng Panginoon sa atin, yung mga bagay na alam niya na kaya mong dalhin. Hindi kanya, sabi nga ng 2 Corinthians, God will not yet let you go through those things. But when you go through those trials and testings, He will give you the strength to overcome it. Hindi kanya pwedeng para padaanin mo sa problema na yun kung hindi mo kakayanin. Katabi mo katabi mo, sabihin mo, kaya mo yan kapatid. May pinagdadaanan ka, God is the source. Go back to Jesus. Jesus is the only source you can have for you to be victorious in your life. Ang sabi ng sumunod, God is the giver. Anong meron ka na hinihintay mo? Every Christmas we're waiting for those gifts. Every birthday we're waiting for those gifts. Every February 14 we're waiting for those gifts. Everything, every special occasion we're waiting for so many gifts. Pag hindi ka nabigyan mo sa mga bagay na inaasam mo, nagtatampo ka, nawawala ka, ayaw mo na magpunta sa church. Kasi hindi ka na pinansin ni pastor. Kasi hindi ka pinag-pray ng kapatid. Kasi nag-send ka ng message sa GC, wala yung pangalan mo doon sa prayer list. Lord, you are the giver. Hallelujah. Bakit we are so passionate in telling the truth? Because God is the truth. God is the giver. When you give your love offering sa harapan ng Panginoon, God is the source. Noong 1,000 lang yung sweldo mo, nakapagbigay ka ng 10 piso. Noong naging 5,000 yung sweldo mo, nakapagbigay ka ng 50 pesos. Noong umabot ng 100,000 yung pera mo, hindi mo na mabitawan kahit 5 pesos. Napakahirap mong katotohanan, pero bato-bato sa langit at tamaan mo, born again Noah. Amen. Sabi ito, God is the giver. Truth number 2. Coming down from the Father of lights, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Walang pwedeng panggalingan yung hininga mo. Walang pwedeng panggalingan yung paglakad mo araw-araw. Walang pwedeng panggalingan yung katalinuhan mo. Walang pwedeng panggalingan yung boses mo para magsalita ka. And as I was worshiping kanina umaga, I saw the worship ministers who were here. Lord, sabi ko, napakabuti mo. Kung wala yung bibig ng kapatid, hindi namin maririnig yung salita mo. Kung wala yung kamay ng kapatid, hindi namin maririnig yung masarap na pagsamba sa harapan mo.
Kung wala yung paano, mga kapatid, hindi namin ma-experience na madala kami rito. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo. Sabihin mo sa kapatid, salamat sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo, ay galing sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sabi ng Psalms 29 verse 11, May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace. Napakabuti ng Diyos na na-experience natin yung sinasabi ng Panginoon na kapayapaan. Kahit naman ka sa pinakamatinding pagsubok sa buhay mo, may kapayapaan ka pa rin. Because you have Jesus Christ. Kung wala kang Jesus sa puso mo, wala kang mangyayaring mabuti sa buhay mo. Lahat na inisip mo hindi maganda. Pero pinadaan ka ng Lord doon sa problema na yun in order for you to be more dependent on who the giver is. Minsan akala natin napakatalino natin. Minsan akala natin napakagaling natin sa trabaho, sa eskwelahan, sa relationship. Pero pag nagpayo ka, napakagaling mo magpayo. Pero pag ikaw dumaan doon, ikaw mismo nahihirapan. Lord, anong gagawin ko? Lord, saan ako pupunta? You experience it in order for you to understand the purpose of God, that God is the giver of all the things that you need. Wala ka nang kailangan pa. And as I was reading this message, sabi ko, Lord, ito sa Genesis 1, walang ginawa si Adam and Eve kundi kumain, umikot sa Garden of Eden, makipag-usap sa Panginoon. Wala silang ibang ginawa because they received the good gift from God. And it's perfect. It is always perfect. Bakit it's always perfect? Because of this one, the truth number 3. God never changed. Naalala ko yung kwento sa Romans chapter 5 to 8. Those 3 chapters talks about the grace of God. And when you read those chapters and those verses, dito mo makita na hindi mo pwedeng baguhin ang Panginoon kahit gaano ka makasalanan. Kahit gaano karaming pinatay na tao sa buong mundo, God will never change His grace. God will never change His character. He is always constantly forgiving you and giving you mercy and giving you grace. Yung habag ng Panginoon. Kahit gaano karaming kalokohan ang ginawa mo, when you come to Jesus Christ, isa lang ang sasabihin niya, Anak. Anak. When you receive Jesus Christ, you now become His Son. Sabi ng John chapter 1 verse 12, For them who have believed and received. Sino tumanggap sa Panginoon? Hello? Mukhang wala. Wala? Hello? Sino nanampalataya? Amen. And then you are to be called the son and children of God. God never changed. Imposible mong mabaligtad yung karakter ng Panginoon. Imposible mong mabago yung karakter ng Panginoon. Pero madalas tayo magbago. Tama ba? Ayaw mo lang yung ulam, lalabas ka, bibili ka sa labas kasi ayaw mo eh. You change. Amen? May nasabi lang ang kapatid sa iyo sa palambahan, nasasaktan ka agad, you change. We completely and quickly change because of the things that we hear. The problem is how we respond to all those things that we listen to. Malaking problema yun, mga kapatid. It's a matter of our heart. Every time we hear those negative things about us, we tend to see that it's those negative things that are molding us. No! Jesus Christ is your image. Jesus Christ is who Jesus Christ, that is who you are. Minsan na rin hindi ka nang marunay, ba't ka tutugtog? Hindi ka marunong magbasa pag mag-Bible study leader ka. Amen? I'm talking about reality. Sometimes in church, we get what? Offended. The greatest thing that can happen to a church is everyone is offended. Every time pumunta ako sa church, ayoko na. Kasi si pastor, lagi na lang pinapatamaan. Diba? Ay, yung message last week sa akin, ngayon gano'n naman. Diba? It means God is transforming our hearts. Kung hindi ka na-transform last week, hindi ka babalik ngayon. Tignan mo kayo katabi mo, nandiyan ba yung last week? Praise God. Kasi He was transformed from last Sunday up to this Sunday, up until the last Sunday of December, you are being transformed. Sabi ng Ephesians, you are being sanctified. Paano sinasabi ng being sanctified? Araw-araw na paglakad mo, binabago ka ng Diyos. Kahapon, magpabura ako. Ngayon, wala na.
Kahapon, hindi ako marunong magmahal. Ngayon, natututo na ako magmahal. Kahapon, hindi ako marunong magbasa. Pero kinambik ako ng Holy Spirit. I learned to have a quiet time before Lord. Yung kahapon, where you are right now is a result of your choice from yesterday. Hello? Bakit kayo nandito ngayon? It's a result of your choice this 8 o'clock in the morning that you woke up. Ngayong araw to, wala akong gagawin kundi magpasalamat sa Diyos. I will worship. I will go to church and be a blessing to others. Yun ang sinasabi ng Lord. The choices that you make today will be seen on the things that are going to happen to you in the future. Yung choice mo kanina umaga, this is the result. Yung choice mo ngayon will be the results after a few hours from now. It means God never changed. Ang tanong, anong choice mo? Anong gagawin mo? Sabi rito, with whom there is no variation or shadow due to change. Hello, ganda ng Tagalog. Basahin nyo nga yung Tagalog. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng magbabago. Kaya ako hindi ako naniniwala sa kanta ni Randy Santiago. At hindi magbabago. Ang sunod? Alam nyo? Hindi ko na alam. Pero sinabi ni Randy Santiago, hindi magbabago. Ang tao pwedeng magbago. May marinig lang yung isang tao na sinabi mo na hindi sumasang-ayon sa gusto niya, magbabago yan. Hello? Pero salamat sa Panginoon, hindi siya nagbabago. Ang tanong, kung Jesus Christ, His Holy Spirit is in you, bakit nagbabago ka? Hello? It means, yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, hindi nangyari kaya ka nagbago. Sandali. Parang ngayon ko yata marinig yung message ngayon. Lalabas ka, nasaktan ka. Diba? Sandali. Yung superior ko sa school, walang ibang ginawa kundi usigin ako. Yung teacher ko, walang ibang sinabi kundi hindi ako marunong, bobo ko. It's not what others think and talk and speak about you. It's what God talks and speak about you. Ang tanong ng Lord, ano yung narinig mong magandang bagay sa Panginoon? You are made in the image and likeness of God. Every Sunday, dinideclare na, I am totally blessed, totally healed. Pag nagkasakit ka, Lord, saan ka pupunta? I'm totally blessed, totally healed. I'm the head and not the tail. Ang gusto ng Lord, laging ikaw ang papauna niya. Laging ikaw ang unang makakuha ng blessing. Pero ang maganda sa susunod na verse is ito. Ang purpose ng Lord para sa atin. Dito ko naintindihan. It is God's will for us to be blessed and receive it. And it's God's will for us to be first. Uy, sarap nun. Sinong first sa buhay nyo? Parang wala. Sinong first sa buhay nyo? Siyempre si Jesus. Mga lalaki, sinong first sa buhay nyo? Di ba may asawa? Jesus, di ba? Yung mga asawa nyo, pangalawa lang yan. Always first is Jesus Christ. Always remember, sabi ng Panginoon, Exodus 20, love the Lord your God. Thou shalt not create any images. Thou shalt not worship any other God but me. Ang pangalawa, love your mother, your father, and your mother. Inulit ni Paul doon sa Galatians, honor your mother, your father, and your mother, for it is well with you. First is God, second is your family. Third, fourth, fifth can be your ministry or your work or your job. But always seek God first, and then your family will be blessed. Mga tatay dito sa araw na to, wala kayong ibang pwedeng gawin is to seek God first. Seek Jesus. Every time you seek Jesus, your family will be blessed. Your business will be blessed. Your workplace will be blessed. Mga estudyante, wala kayong ibang pwedeng lapitan kundi si Jesus Christ. Every time you seek Jesus Christ, He will give you the wisdom, the knowledge, the understanding. Mga business people, wala kayong ibang pwedeng gawin kundi to seek Jesus first. Every time you seek Jesus, ang sabi niya rito, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Wow! Ang sarap! Pag sinabi mong kalooban ng Diyos na ako'y pinagpala. Kalooban ng Diyos na ako'y maging anak niya. Andyan na lahat sa verse 18. Wala ka nang hahanapin pa. Ang sabi diyan, sa pamamagitan ng
salita ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoon in John chapter 16, "And the words that I speak to you are spirit and are life." Every time you hear the word of God, who is Jesus Christ, every time you hear Him, ang unang-unang mangyayari sa iyo, nagkakaroon ka ng buhay. Nabubuhayan ka, nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng mga vision kung ano mangyayari sa iyo 5 years from now, 10 years from now. Nasabi ng Panginoon, kalooban niya, na kayo ay tumanggap. Sabihin mo, sabi mo, ikaw ay tatanggap ng blessing. Let me rephrase that. Ako ay tumanggap ng blessing. Pag sinabi mong tatanggap, hindi pa nangyayari. Pero every time you read the Word of God, tinanggap mo na. Ephesians 1 verse 3, sabi niya, all spiritual blessings in heaven has been given to us through Christ Jesus. The spiritual blessing, that's peace, love, hope, joy, forgiveness. Yun yung sinasabing blessing ng Panginoon. And as we move on, ang sabi ng Panginoon, so that we would be a kind of first fruit. Wow! Isa ka palang mansanas. Isa ka palang mungga. You are the first fruit. Ikaw ang unang ipinanganak sa pamilya mo. That's why you are the first fruit. Ikaw ang unang tumanggap sa Panginoon doon sa family ko. That's why you are the first fruit. A prime example of what He created to be set apart of Himself. Sanctified, made holy for His divine purpose. Wow! Lord, salamat sa araw na to. At may layunan ka sa aming mga buhay. Sabi nito, upang tayo maging pangunahing higit kaysa lahat. Sinong tumanggap ng pagpapala ngayon? Yung nasa labas? No! It is us who heard the word of God. Sabi nito, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Isa lang ang pwede nyo gawin, mga kapatid. Always give thanks to the Lord. And as I close, ito ang message ng Lord. Ang tanong, ito yung tanong. Why are we always discontented, hurt, regretful, in pain, and in struggling? Bakit? It is because we look outside Jesus Christ. It is we look away from Jesus Christ. Ito yung pinaka-revelation ng Lord. Blessing is here. Ito, lahat na nakikita nyo sa harapan, blessing yan. Think of all those things na binless kayo ng Lord. All of those good and perfect gift na tinanggap nyo. Isipin nyo. And think of all those things na nandito lahat sa harapan sa paanan ng Panginoon. And as you think of all those blessings that you have received, dumaan ka pa sa pagsubok, dumaan ka sa problema, nawawala ka sa Panginoon, it's because you look away and you move away from the blessing. When you look away from Jesus, puro problema matindi ang dadanasin mo. Puro kapigati ang dadanasin mo. Ibig sabihin, all the blessings are here on this table. Pero when you look outside of Jesus Christ. Ang sabi ng isang pastor, everything outside the Bible is not true. Yes. Because the whole Bible is already complete. Wala ka nang pwedeng hanapin pa. Everything outside of Jesus is false. Truth can only be found in Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, marami tayong regrets. Marami tayong mga bagay na ayaw natin pinagdaanan. Pero bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon nagpupuri ka pa rin sa Panginoon? It's because nakita mo na naging tagumpay ka doon sa pagsubok na yun. Bakit ka pa rin nandito? Every Sunday, every Wednesday, or nagbi-Bible study ka pa, it's because you understood that Jesus Christ is the source, is the giver, and He is the only way, the truth, and the life. Yun po ang sinasabi ng Lord, sabi ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi ng Matthew chapter 5, the Beatitudes. Wala kang ibang makikita dun sa verse 2 hanggang verse 11, kundi blessed. Blessed. Sabi mo sa tubo mo, ikaw pinagpala. Ganito po ang blessing. Kuya Aliga, kayong dalawa. Ganito ang blessing. I will demonstrate kung ano sinasabi ng Lord sa Matthew chapter 5. If you have your Bibles, open your Bibles in Matthew chapter 5, verse 2 and 11. All of those things talks about blessings. Amen? Those blessings are individual. Pero dito sa mensahe ng Panginoon, it's a corporate blessing. Lahat tayo na nakakarinig ng salita ng Panginoon, we are already blessed corporately, united.
Pero sa Matthew chapter 5, it talks about a what? Singular blessing. Blessed, ano yung nasa chapter 5, verse, ito ako mag-close. Sige po. Ito. Verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Nawalan ka ng kamag-anak, nawalan ka ng mahal sa buhay, you mourn. Pero ang sabi ng Lord, you are blessed. Because you know why? So many people wants to be in your shoes right now na nakakatayo ka pa, nakakatugtog ka pa, nakakapag-worship ka pa sa Panginoon. Because there are people in the hospitals, in their houses, who cannot stand, who cannot breathe on their own. But because you are a living testimony, you are already blessed. Ang sabi ng verse 5, blessed are the gentle, for they will inherit the earth. Ibig sabihin, kung ikaw ay taong mahabagin, mapagmahal, at mapagbigay, ibig sabihin ikaw ay pinagpala. Paano nangyayari yun? Every time the Lord blesses you, you don't own the blessing. Hindi mo sinasarili ang blessing. Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, those people around you will be blessed. If you are blessed, then He is blessed. If you are blessed, then I am blessed. If you are blessed, then we both are blessed. And we both are blessed. He is blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. We have received the blessing. Bakit? It is good and perfect blessing. Every time God blesses you personally, it is not for your own to keep it. Huwag mong sarilihin yung blessing, mga kapatid. Give the blessing to others. Kaya nga sabi ng Panginoon in Corinthians, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ikaw ay nabubuhay para kay Kristo at para sa ibang tao na nandito sa harapan. We are blessed because God has blessed us to be a channel of blessing. Every time God blesses you with peace, you declare peace. Every time God blesses you with all those things that you need, you declare the blessing. Every time you declare blessing, it shall come to pass. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mensahe ng Lord dito, ninalamo kayo upang papurihan siya. When you are blessed, wala kayo pang pwedeng gawin kundi papurihan ng Panginoon. When He is blessed, wala kayong ibang pwedeng gawin kundi magpuri sa Panginoon. And when we all are blessed, wala kayong pang pwedeng gawin kundi papurihan ng Panginoon. Bless all signs. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa buhay na bigay mo sa akin. Wala kami pagmamalawin, Panginoon. Wala kami pang pwedeng sabihin kundi salamat. Lord, kung meron mang natamaan sa amin, lalong-lalo na ako, Lord, patawad, Panginoon. Kung meron mang nabago sa aming buhay, Lord, salamat, Panginoon. Lord, ang salita mo ay laging buhay. Sabi mo, Panginoon, it is a double-edged sword. Pinaghihiwalay mo ang aming kaluluwa at aming kalamnan, Panginoon. Lord, kung may oras ito ay kalooban mo na kami mabago, Lord, let it be done in our lives. Baguhin mo kami araw-araw, Panginoon. Huwag mo hayaan every Sunday lang kami pupunta. Huwag mo hayaan pagkatapos ng Sunday, hindi ka namin makaniig, Panginoon. Lord, I pray na bawat anak mo sa panambahang ito ay magkakaroon ng kauhawan sa salita mo, kauhawan pa sa paglapit sa iyo, Panginoon. And Father, in Jesus' name, salamat na ikaw aming pinagkagalingan ng aming lakas, ng aming talino, ng aming paglakad, ng aming buhay, ng aming hininga, Panginoon, ikaw aming source at pinagkagalingan ng lahat. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang aming papapurihan. Sabi mo nga, Panginoon, nilalang mo kami upang kami maging bayan mo, upang kami laging magpuri. And Father, in Jesus' name, we worship you, we honor you, we give you glory and praise. Sa araw na Panginoon, ikaw manguna sa bawat isa. Let your blessing have been received. And Lord, sabi mo, Panginoon, that Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. That when He declares something, He will fulfill it. That when He says something, He will make it come to pass. Father, in Jesus' name, anumang panalangin meron ng mga anak mo sa panambahang ito. Bilang mga anak mo, Panginoon, kami mismo ang tatanggap ng pagpapalang ito. Bilang anak mo, Panginoon, kami mismo ang magpapala sa ibang mga tao sa pamamagitan ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo. We release the blessing, we release the favor, we release the healing, and grace and mercy be upon each and every one. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you. Salamat
Sing mga sa tao, Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Sa puso ko langit, itong ating yan ay aking pagpupili. Yes, Lord, hallelujah. Nagkila ka, O Diyos. Nagkila ka, O Diyos. Tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng aking hangin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, Panginoon. Dahil kung hindi ikaw mabuti, Panginoon, wala kami sa oras na ito. Salamat, Panginoon, ikaw ang pinanggagalingan ng aming kalagasan. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbuo sa pamilya mo sa panambahang ito. Salamat, Panginoon, at ikaw ang Diyos ng mga anak mo sa panambahang ito. Panginoon, ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, ikaw ang aming kordero, Panginoon. Lord, the Lord is my shepherd. He is our shepherd in this church. You will provide all our needs, Panginoon. We shall not want, Panginoon, but you will provide all our needs, Panginoon. And sabi mo, Panginoon, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Father, in Jesus' name, as our hands are lifted up, face upon you, Panginoon. Salamat sa mensahe mo.
Salamat, Panginoon, at pinakita mo kung sino ka sa aming mga buhay. Kung sino ang pinanggagalingan ng aming pagkatao, Panginoon. We are made in the image and likeness of your Son, Jesus Christ. And Holy Spirit, sa aming paglabas sa lugar na ito, Panginoon, huwag mong hayaan na hindi mo kayo kasama, Panginoon. You said in Hebrews chapter 13, verse 5, you will never leave us nor forsake us. Panginoon, sa paglabas namin, Panginoon, gabayan mong bawat isa. Ayusin mo ang aming mga puso, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Dalhin mo kami sa mga lugar na gusto mong pagpalain ang lugar na yon. And minsan pa, Panginoon, we are here that we have received your message, and that message is for us, that we are blessed, and that blessing is good and perfect. We declare blessing upon blessing, favor upon favor, grace upon grace, love upon love, peace upon peace. In Jesus' mighty name, pray. Amen. God bless everyone.